Mga paps! Kamusta naman ang quarantine life nyo? Kinakausap nyo na ba yung mga pusang gala sa paligid nyo? Giyang nagiyang ka na ba? Gumawa ka na ng alak out of paint thinner? Puto, huwag mo gagawin yun. Nakipagbati ka na ba sa ex mo out of boredom? Puta, nakakaumay itong COVID-19, di ba? Pero sa totoo lang mga paps, okay na tong umay na to kaysa naman mahawa tayo dyan sa COVID-19 na yan, di ba? Anywho, alam nyo ba mga paps? Kwento ko lang sa inyo ha, maski naman alam ko wala kayong pakialam dito. Last week, may nagpadala sa akin ng oatmeal. Oatmeal? Pero mga paps, ang problema ko, hindi kasi ako mahilig sa oatmeal. Oatmeal? Sure ka? Ang boring kaya nito. Eh kayo mga paps, may tira-tirang oatmeal ba kayo sa bahay? Sawan-sawa na ba kayo sa oatmeal, gatas at asukal? Gusto mo bang malaman kung paano natin pasesexhin ang oatmeal na to? Kung gusto mong malaman, steady ka lang dyan at tuturuan kitang gumawa ng ginataang mais in oatmeal. Alright, so simulan na natin isa-isahin yung mga sangkap na kakailanganin natin para mabuo natin yung ginataang mais and oatmeal natin. Siyempre, kailangan nyo ng tira-tirang oatmeal na bigay ng kaibigan yung mabait. Thank you ah. Siyempre, kailangan nyo rin ng corn. So, kayo nang bahala kung ang gusto nyo is yung fresh corn or yung canned corn. Yung sa akin is canned corn. Pinili ko to mga few months ago sa SM. Bonus! Para mura. At syempre, kailangan natin ng pantamis, kaya meron tayong panutya. So, tira natin to dun sa ginataang halo-halo na ginawa natin last time. Pero kung gusto nyo na mas healthy, yung iba ang ginagawa dito, honey ang pinantatamis nila instead of panutya or brown sugar. And just in case kailangan pa natin ng extra sweetness dun sa ginataang mais natin, syempre maglalagay tayo ng brown sugar. So hindi ko alam kung kakailanganin pa natin to. So let's see. And syempre meron tayong kakanggata. Binili ko dyan sa labas. 30 pesos ang isang plastic. Medyo mahal siya ngayon. So bumili tayo ng dalawang plastic. So this is 60,000. And last but not the least, optional lang to, meron tayong Polar Bear. Ewan kung nakikita nyo. Yan, Polar Bear Glutinous Rice Flour. Puta, hirap sa akin ah. So, trip ko lang na maglagay ng bilo-bilo dito sa ginatang mais ko. Kaya, gagawa rin tayo ng bilo-bilo. Pero optional to. If you don't want this, okay lang. Alright, yung first step natin is to create our bilo-bilo. So, of course, maglalagay tayo ng konting glutinous rice flour dyan sa bowl natin. And then, lalagyan natin siya ng water. So, pakunti-kunti lang. And ayan na nga yung galapong natin. So, hahaluin lang natin siya. Dapat yung consistency niya is yung parang galapong na nabibili natin sa palengke. So, after natin ma-achieve yung consistency na yun, i-cure lang natin to ng mga 10 to 15 minutes before we roll it into balls. Alright, so after 15 minutes, I think we're good. So, nagdagdag lang ako ng konting glutinous rice pa para hindi siya dumikit pagka ni-roll natin siya into balls. So, yan. So, i-roll lang natin siya into balls. Parang ginawa natin dun sa galapong nung gumawa tayo ng ginataang halo-halo tutorial video natin. Alright, so after natin magawa yung galapong natin, we can start the cooking process. Ang
unang gagawin natin is to add 1 cup of water dito sa kaldero natin. Gawin na natin 2 cups. Para kasing konti yung 1 cup. Lagyan natin ng 2 cups of water. And then, tutunawin natin doon itong galapong natin. So, tutunawin lang natin yung galapong natin. Once this is done, pwede na natin isunod yung coconut milk natin. And at this point, halos tunaw na yung panutsya natin. So, konti na lang siya. So, pwede na tayong mag-add ng coconut milk. So, add na natin yung coconut milk natin. So, this is the first bag of coconut milk. Tingnan natin kung kailangan pa natin i-add yung second bag natin later on. But let's wait until this boils. And pag kumukulo na yung coconut milk natin, we can add the glutinous rice ball one by one para hindi magdikit-dikit. So malalaman nyo pag luto na to, again, lulutang siya pag naluto siya. So pag lumulutang na yung mga galapong nyo or yung glutinous rice balls nyo, ibig sabihin, luto na siya. Alright, so after around 7 minutes, feeling ko pwede na natin i-add yung second bag ng coconut milk natin. So let's add it. And then let's wait until it boils again. And of course, pag luto na yung glutinous rice ball mo, pwede na natin i-add yung corn. Add natin yung corn. Then let's wait until it boils again. And yung last step natin is to add 1 full cup of oatmeal. That's it for this vlog. Ganun lang magluto ng ginataang mais with oatmeal. Sarap. Healthy. Healthy na, masarap pa. So, try nyo to. Mga paps. And let me know kung nagustuhan nyo. And for those of you who are not yet subscribe in this channel, please subscribe and pa-click na rin yung bell button para alam nyo pag may mga bagong videos akong i-upload. Okay? So always remember, stay at home, wash your hands, good food, good people, good times. Spread the love!